The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "As you go, make this announcement: the reign of God is at hand. Cure the sick, raise the dead, heal the leprous, expel demons. The gift you have received, give as a gift. Provide yourselves with neither gold nor silver nor copper in your belts, no traveling bag, no change of shirts, no sandals, no walking staff. The workman, after all, is worth his keep. Look for a worthy citizen in every town or village you come, and stay with him until you leave. As you enter his home, bless it. If the home is deserving, your blessing will descend on it. If it is not, your blessing will return to you." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa kabila po ng iba't ibang kalamidad na nararanasan natin sa mundo ngayon, maaring natural or man-made calamity, ang ating Panginoong Jesucristo ay patuloy po tayong isinusugo upang maitatag ang kanyang paghahari sa ating buhay. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, noong ako po'y seminarista pa lamang, tatandaan ko minsan yung aming profesor ay nagtanong sa amin kung ano sa aming palagay ang pinakang buod o sentro ng mensahe na pinapahayag ng Biblia. Iba kang mga classmates ang sabi, marahil ang pinakang sentrong mensahe ng Biblia ay ang kamatayan at pagkapako ng ating Panginoong Jesucristo sa krus. May nagsabi naman na marahil ay tungkol sa mga batas na itinuturo ng Diyos, 10 Commandments, na isinamarize ng ating Panginoong Jesucristo sa dalawang bagay, pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Iba naman ang sabi, marahil ang pinakang sentrong mensahe ng Biblia ay ang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Nagkatawang-tao ang ating Panginoong Jesucristo upang sa ganoon, lahat tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Sabi ng aming profesor, magandang lahat ang inyong mga sagot. Ang bawat isa ay mayroong magandang paliwanag. Subalit ang sabi niya, ang pinakang sentrong mensahe ng Biblia ay wala ng iba kung hindi ang pagtatatag o pagdating ng paghahari ng Diyos sa ating buhay. Ano pong ibig sabihin kapag sinabing paghahari ng Diyos? Ang paghahari ng Diyos ay isa pong kalagayan kung saan ang kalooban ng Diyos ang nasusunod dito sa lupa para ng sa langit. Tuwing tayo magdarasal ng Ama namin, yun po ang ating sinasabi, mapasa amin nawa ang kaharian mo para ng sa lupa, para ng katulad ng sa langit. Ibig natin na kung anong kalooban ng Diyos sa langit, yun ang mangyari sa lupa. Parang sinasabi po natin na ang langit, kung maaari lamang ay maranasan na sana natin habang tayo ay nandirito pa lamang sa lupa. Tama naman na kapag sinusunod natin ang mga batas, pwede nating sabihin na mararanasan natin ang langit. Kapag may taong nagmamalasakit katulad ng ating Panginoong Jesucristo, pwede nating masimulan na maranasan ang langit. Kapag tayo ay nagmamahalan sa isa't isa, pwede nating sabihin na langit na yon. Kapag ang ating ugnayan ay mayroong pagpapatawaran sa isa't isa, langit na yon.
At yung kabaligtaran naman po, kapag walang pagsunod sa iba't ibang mga batas, hindi po ba't ang sabi natin parang impyerno? Kapag ang nangyayari ay selfishness, pagiging sakim sa buhay, ang ating nakikita, pwede po nating sabihin na impyerno ang buhay. Kapag walang pagpapatawaran sa isa't isa, di po ba't napakasama sa ating kalooban at pwede nating sabihin na waring impyerno ang ating buhay. Sa ating pong Ebanghelyo, nagbigay ang ating Panginoong Jesucristo ng mga palatandaan para masabi natin na nagsisimula na ang langit bagamat hindi pa lubusan. Sabi niya sa kanyang mga alagad nang sila'y isugo na pagalingin ng mga may sakit, ibangon ng mga patay, palayasin ang mga demonyo. Ang una po'y kagalingan sa mga taong may karamdaman. Ito pong mga nakaraang araw, ilan sa aking mga kakilala at kaibigan ay humihingi ng dasal sapagkat sila'y nagpositibo sa COVID-19. Ganun na lamang ang kanilang kahilingan na sila'y isama natin sa ating mga panalangin. Kapag ang isang tao'y may sakit, ang karaniwang tinutukoy po ay ang panghihina ng ating katawan. Subalit kapag tayo may sakit, hindi lamang po katawan natin ang hihina. Nanghihina rin po karaniwan na ang ating kalooban. At kapag tayo pinanghihinaan ng kalooban, kailangan natin ng tao na magpapalakas muli ng ating kalooban. Hindi lamang katawan natin nanghihina kapag tayo may sakit, nandyan yung halos nawawalan tayo ng pag-asa. Kapag tayo may sakit, yung iba sa atin parang ayaw na magpatuloy sa buhay, ayaw nang kumilos. Napakaswerte natin kung merong taong magpapalakas ng ating kalooban, muling magpapatingkad ng ating pag-asa, muling magpapalakas ng ating pananampalataya. Pwede po nating sabihin na sila'y mga taong patuloy na nagtatatag ng paghahari ng Diyos sa ating buhay. Ang sabi ng ating Panginoong Yesus, ibangon ng mga patay, buhay ng mga patay. Ito po yung mga taong patay na siguro sa paggawa ng kabutihan o wala ng kabutihan na magawa sa buhay. Ito po marahil yung mga taong patay din sa kasalanan. Tayo pinapaalalahanan ng ating Panginoong Jesucristo na sa buhay na ito, muli po nating ibaling ang ating mga mata sa kabutihan na natitira sa ating pagkatao. Sinasabi sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na palayasin ang mga demonyo sa tuwing tayo po'y alipin ng kung anumang mga bagay sa mundong ito. Pwede po nating sabihin na tayo ay possessed by the demons sa tuwing tayo kikilos at magsusumikap na lumaya sa anumang bagay na maalipin sa atin. Pinapalayas din po natin ang mga demonyo sa ating buhay. So makikita po natin na sa mundong ito, ang hamon na mulit-muling itatag ang paghahari ng ating Panginoong Jesucristo ay buhay na buhay, lalo na sa pagpapagaling ng iba't ibang karamdaman. Ngayong araw nito, pinagdiriwang po natin ang paggunita o kapistahan ni San Jacinto, Saint Hyacinth of Poland. Siya po'y kilalang mangangaral doon sa bandang Poland. Sa katunayan, ang tawag po sa kanya ay Apostle to Poland. Noong panahon po ni Santo Domingo, sila'y nagkita at tinanggap niya mismo ang habito sa kamay ng ating amang si Santo Domingo. At siya'y nangaral, hindi lamang po sa Poland, nangaral din siya sa iba't iba pang mga bansa. Pumunta siya sa Russia, Lithuania, Austria, Bohemia, nangaral din siya sa Turkey, nangaral siya sa Greece at sa Northern China. Kaya itong si San Jacinto ay tinatawag din pong Apostle to the North, sa northern part ng Europa.
At makikita po natin sa kanyang icon, nandirito po ngayon sa altar naka-display, na meron siyang hawak-hawak na monstrance na may laman na banal na Eukaristiya. At sa may kaliwang kanan naman ay kalong-kalong niya, karga-karga niya, ang imahen ng mahal na Birheng Maria. Ito po upang ituro sa atin kung anong sekreto ng kanyang tagumpay sa pagtatatag ng kaharian ng langit. Wala na pong iba kung hindi ang pagdadala ng ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Wala na pong iba kung hindi ang pangangaral ng pagmamahal, pagpapatawad at habag ng ating Panginoong Jesucristo. Dala-dala rin po niya ang mahal na Birheng Maria. Ayon sa tradisyon, siya'y kinausap ng mahal na Birheng Maria. At ang sabi po sa kanya na, kung ano man ang hihilingin mo sa akin, lahat ng hihilingin mo sa akin ay aking ipagkakaloob. At kaya nga naman po naging matagumpay ang pangangaral ni San Jacinto. Tayo po ngayon ay nandirito sa dambana ng mahal na Birheng Maria ng Manawag. At marahil naanyayahan din po tayo na humiling sa Kanya. Una na po nating hilingin sa panahon natin ngayon ang milagro ng kagalingan sa iba't ibang karamdaman. Kagalingan sa karamdaman sa katawan, kagalingan para sa mga taong pinanghihinaan na ng kalooban, nawawalan na ng pag-asa, maaaring nawawalan na rin ng pananampalataya. Hilingin natin sa mahal na Birheng Maria na magkaroon tayo ng grasya ng pagpapatawad sa isa't isa. Hilingin natin sa mahal na Birheng Maria ang grasya ng pagbabagong buhay. Sa tuwing tayo ay kikilos upang iabot ang ating mga kamay para maramdaman ang presensya ng Panginoong Jesucristo sa buhay ng bawat isa, tayo po'y nagiging instrumento ng pagtatatag ng Kanyang kaharian. Naway sa pamagitan ng halimbawa ni San Jacinto na ating pinagdiriwang ngayon, kahit na tayo po'y hindi makasunod sa sinasabi ng Ebanghelyo na go, kayo humayo, sapagkat sa panahon ng pandemya, ang sabi po sa atin ay stay, manatili sa inyong tahanan, kahit po tayo nasa ating mga tahanan, naway mabanaagan pa rin po sa ating buhay, masalamin sa ating buhay ang pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesus.